po ba? Being disciple, dapat sinusunod natin yung, utos ng Diyos. Take up our cross daily, tama po ba? Deny ourselves and follow Jesus. So yung example nga ni Tita Neneng nung nakaraan, paano mo malalaman kung disciple siya? Di ba nagkaroon siya ng parang demo pa na, yung sumusunod. Ibig sabihin nagfa-follow kay Jesus. Tama po ba? So, parang sa social media, bakit ba natin fina-follow yung mga vlogger? Bakit tayo nagfa-follow sa kanila? Trip lang natin. Di kasi gusto natin maging updated. Tama ba? Tayo din kay Jesus, fina-follow natin si Jesus kasi true disciples tayo. Ang totoong disciple daw ni Jesus is follower of Jesus Christ. Amen. Iyon po yung natutunan natin nung nakaraan sa tinuro ni Tita Neneng. Ngayon naman po, ang pangalawa ng dahilan why we should care about it. Number 2 is because believing in Him means also being faithful to Him. Ano daw po? Sabay-sabay nga po ulit natin basahin. 1, 2, 3, go. Ayan. So bago ko po i-explain or i-elaborate ito, basahin ko lang muna po yung ating objective. Sabi dito, ang objective po natin ay makita ng bawat isa ang kahalagahan ng ikaapat na tuntunin at pagbabahagi nito sa iba. So meron muna po akong tanong bago tayo dumako sa ating introduction. So sabay-sabay nga po natin basahin yung next. 1, 2, 3, go. Taas nga po yung kamay dito na naniniwala na importante ang exercise. Amen. So next slide po. If you really believe exercise is important, how many of us exercise this week? Sino po? Taas po ang kamay. Walay. Alam lang natin na importante ang exercise. Naniniwala tayo, tama ba? We believe na ang exercise ay importante sa atin. Pero nung tinanong na tayo, how many of us exercise this week? Walang Kasi dito po, medyo related po yung pag-aaralan natin ngayon. Kasi sabi nga sa pinaka-topic, because believing in Him means also being faithful to Him. Amen? So ngayon po, sa ating introduction, sabi po dito, the fourth spiritual law reminds us that believing in Jesus Christ is not just one-time mental decision, but it's a lifelong faith that acts. Yan. So sabi dito, ang spiritual law daw, ang fourth spiritual law ay nire-remind tayo na ang paniniwala daw kay Jesus ay hindi lang nangyari isang beses lang. Or sabi dito, not just one-time mental decision. Pero daw po ang pagtanggap kay Jesus ay long term. Kailangan makita sa atin na nung tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, long term siya dapat buong buhay mo, siya na yung naghahari sa buhay mo. Siya na yung Panginoon natin. Amen? Nakukuha po natin. And mamaya po mas ipapaliwanag pa natin yung tungkol dito. So ibig sabihin, hindi mo lang sinasabi na si Jesus ang tagapagligtas mo, pero dapat siya ang naghahari sa buhay mo. Amen? Marami po nagsasabi na Jesus is my Savior. Tama ba? Jesus is my Lord. Pero ang tanong, naghahari ba ang Lord sa buhay mo? Maaaring sinasabi natin yun ng ating bibig, pero hindi naman nakikita sa ating mga gawa. Amen? Tama po ba? Sa ating pong key verse, sa John 3:17-18, sabi po dito, sabay-sabay nga po natin basahin. 1, 2, 3, go. Okay. Ayan, so dito na po iikot yung pag-uusapan natin. Mamaya mas i-explain pa natin kung ano ibig sabihin nito. Pero ito po yung kasunod ng John 3:16. Alam po natin yung John 3:16, tama po ba? Pero ito yung kasunod nun, 17 and 18. Mamaya po mas explain pa natin yung about John. So meron po ditong question sa next slide. How would our life change if we so believe as both faith
and action. Sa Tagalog, sabi, paano daw po magbabago ang buhay natin kung ang paniniwala ay ipinapakita hindi lamang sa tiwala, pero pati sa gawa. So sa ating pong pointers, number 1, sabi dito, believing in Jesus means faith plus faithfulness. Ano po ba yung faith? Sino po makakapagsabi kung ano yung faith? Faith. Ang ganda ng faith ko. Ayun ba yun? Ano ba ibig sabihin ng faith? Pag sinabing faith, yun ba yung lumalakad? Faith pala yun. Nagjo-joke ako. Sabi dito, ang faith na po, sinearch ko sa dictionary. Faith meaning strong belief or trust. Yung matinding paniniwala at pagtitiwala. And yung faithfulness naman po, ang ibig sabihin, faithfulness means showing loyalty and commitment through what we do. Not just what we say. Nagets po natin yung faithfulness. Hindi mo lang siya sinabi, pero meron kang commitment through what we do. Sa ginagawa natin. Mas nakikita sa action natin yung faithfulness. Tama po ba? Yung faith, pwede mong sabihin, I have faith in you, Lord. Pero hindi naman nakikita sa action natin. Tama po ba? Nagigets natin yung ibig sabihin. So, ganun daw po ang ibig sabihin ng believing in Jesus Christ means faith plus faithfulness. Merong salita at merong gawa. Tama po ba? Ang word daw po na believe ay galing sa word na pisteo, from pistis means both faith and faithfulness. Yun daw po yung ibig sabihin nun. Sabi po dito, ang ibig sabihin nito, hindi lang tayo naniniwala, kundi maniwala at gawin ang mga bagay na pinapaniwalaan natin. Amen. So minsan, actually maraming ganyan sa Kristiyano, meron naman akong faith kay Lord Tama ba? Sinasabi natin. Pero hindi nakikita sa mga gawa natin. Tama po ba? May kilala ka bang ganon? Joke lang. Okay. May mga umaamin. Praise God po sa mga umaamin. Sabi po dito sa next, to believe in Jesus is not just to trust with our mind, but to live out that trust through obedience. Ang paniniwala daw po kay Jesus ay hindi basta pagtitiwala lang sa isip, kundi ipakita rin ang tiwalang iyon sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Amen? Baka mamaya yung faith natin kay Lord hanggang isip lang. Nalimitahan na lang sa isip. Hindi na kumilos. Sabi nga ni Tita Neneng, being a true disciple of Jesus Christ, meaning ikaw ay follower ni Jesus Christ. Ibig sabihin, may action na involved. Hindi lang sinasabi mo na, ay disciple ako, pero wala ka namang ginagawa. Wala kang action. Tama ba? So, naiintindihan po natin yung pagkakaiba ng faith at saka yung being faithfulness. Yan. So, sabi po dito sa next na pointers ko, wait lang. Ayan. So, sabi po dito, may halimbawa ako nilagay dito. Halimbawa, naniniwala tayo kay Jesus. Ayan. Di ba, lahat naman tayo naniniwala kay Jesus. Tama ba? Sabi dito, hindi lang tayo nagdadasal, kundi sinusunod din natin yung utos niya. Tama ba? Minsan, nagpe-pray naman ako, Kuya Bads. Pero ang tanong, sumusunod ka ba sa pinag-uutos niya? So, ang paniniwala daw kay Jesus Christ is more than prayer. Pero dapat meron kang action. Or sinusunod mo din yung utos ni Jesus Christ. Pwedeng nagpe-pray ka, nagpe-pray naman ako, Lord. Pinagpe-pray ko yung mga pangangailangan ko. Kasi may faith ako sa Kanya. Pero ang paniniwala daw po kay Jesus ay also pagsunod sa mga utos niya. Amen. Pagsunod. Example, ano ba yung mga pagsunod sa utos niya? Paghahayo. Tama po ba? Ang paghahayo po ay may kalakip na paggawa. Hindi ka pwedeng sa maghahayo ka na, nananampalataya ako, tatanggap siya. Pero wala ka namang ginagawa. Tama po ba? Puro faith lang tayo, naniniwala ako, tatanggap si Angeline. Nakatitig ka lang sa kanya, wala kang ginagawa. Tatanggap ba siya? Di ba? So laging katambal yan, faith plus action. Tama po ba? Kung puro faith lang tayo, walang mangyayari. Walang tatanggap kay Jesus Christ. Puro pananampalataya lang ang mangyayari sa atin. Amen? Dapat, hindi ka lang magaling magsalita, pero dapat nakikita sa iyo kung ano yung sinasabi mo. Tama po ba? Marami tayo yung mga bang kilala na gano'n. Pwede tayong magsabi ng mga magagandang bagay about kay Lord. Pero, hindi nakikita sa atin yung bunga. Tama po ba?
Pwede tayong magsasalita ng mga maraming magagandang bagay, pero hindi naman natin na gagawa yung mga sinasabi natin. Kaya nga sabi, di ba, act what you preach, di ba? Kailangan ginagawa. Natutuwa ako sa ginagawa ni Pastor every Sunday. Nagbibigay siya ng example kung paano niya ina-apply yung tinuturo niya. Kasi mahalaga na kapag may sinasabi tayo, alam natin kung ano yung tinuturo natin. Tama ba? Kasi si Pastora, pag nagpipreach siya, ina-apply muna niya sa sarili niya bago niya sabihin sa mga tao. Ganun daw po yung pagkakaroon ng faith. Hindi ka lang magaling magsalita, pero nai-experience mo or ginagawa mo kung ano yung sinasabi mo. Tama po ba? Actions speak. Ano sabi doon? Louder than words. So mas nakikita sabat sa gawa, hindi lang sa salita. Baka sabi nga, baka ma-rapture lang sa atin yung gusto lang natin kasi ang galing-galing natin magsalita eh. Naiwan yung katawan, wala ka ng pangkain, di ba? Hindi ka na makapagmarites. So, marami kasing magagaling magsalita, pero walang bunga. Sabi nga, you shall know them by their fruits. Kung wala namang bunga, ang galing ang magsalita, di ba? So, ano lang yun, hanggang bibig lang. Tama po ba? Kailangan, magaling ka na magsalita, tapos nakikita pa sa gawa, nakikita sa bunga, nakikita sa bunga mo yung ginagawa mo, hindi lang sa salita. Amen? Naintindihan po natin. So, ganun po kahalaga pala yung, per spiritual law na kailangan may kalakip na gawa para maraming tatanggap kay Jesus. Amen? Sabi po dito sa next natin, meron akong example dito, sabi dito sa number 1. So, halimbawa, nagpa-check up ka. Halimbawa, sino ba example? Tatay Toto na lang. Kung nga rin lang Tatay Toto. Kung nga si Tatay Toto, nagpa-check up siya kasi na-high blood siya. Sabi ng doktor sa kanya, wag muna po kayo magkakain ng mga matatabang pagkain, mga ganun. Umagri naman siya, tapos inumin niyo po yung gamot niyo, ganito. Pero hindi sapat na nag-agree lang siya. Kailangan gawin ni Tatay Toto? Kailangan hindi siya kakain ng mga pagkain matataba. Kailangan iinumin niya yung gamot. May kalakip na gawa. Tama ba na? Nag-guess niyo pa ba sa example? Hindi lang kailangan nag-agree tayo kay Jesus na halimbawa, hindi lang sapat na may faith tayo. Kailangan merong gawa. Amen. So, yun po ay simple example lang para mas magets natin. Sa number 2, meron po akong question dito. What are some ways our action can show others that our faith is real? Paano daw po natin mapapakita sa ating mga ginagawa na tunay ang pananampalataya natin? Natulala na lang. Paano daw po natin mapapakita sa ating ginagawa na tunay ang pananampalataya number? Sabi po dito, true belief is seen in action. Nakikita nga sa mga gawa. Parang naulit lang to pero sabi dito, passive faith is incomplete. Ano ibig sabihin ng passive? Yung wala kang ginagawa. Inactive ka. Tama ba? Parang sinasabi mo, Lord, nagpipray ako na maligtas yung pamilya ko, mga kaibigan ko, pero wala kang ginagawa. Ano tawag doon? Passive faith. Sabi dito, passive faith is incomplete. Hindi daw sapat. Tama ba? Pray ka na pray, Lord, ba't di pa rin naliligtas yung pamilya ko? Pero wala ka naman palang action na ginagawa. Tama po ba? Tagal mo nang pinagpipray yung kinoconquest mo, pero bakit hindi pa rin siya tumatanggap? Kasi walang action tayong ginagawa. Kasi hindi naman natin pinupuntahan. Hindi natin hinahayuan. Tama po ba? Hanggang prayer lang, naka-pending lang. Tama po ba? Sabi dito, real belief show itself through action. Kailangan may action lagi. Tama po ba? Huwag po tayong mag-question kay Lord na bakit hindi pa tumatanggap yung pamilya natin pero wala naman tayong ginagawang ways para tumanggap sila. Tama po ba? Sabi nga, sabi dito, sabi dito, faith without works is like seed that never grows. Yan. So, ang faith daw po ay parang buto na hindi lumalago kapag wala. Example, meron kang buto ng papaya. Paano tutubo yun? Kailangan, di ba, itanim mo, alagaan mo, bungkalin mo, lagyan mo ng pataba para tumubo. Pero kung yung lang na yung buto, hanggang buto lang, tapos wala ka namang ginagawa, hindi siya magbubunga. Tama po ba? Laging may kalakip na action. Sabi dito,
Faith has something to do with our action. Lagi pong yung faith natin, lagi siyang may kinalaman sa ginagawa natin. Hindi ka lang nag-faith tapos wala ka namang ginagawa. Faith plus action dapat para merong result tayo makukuha. Ano yung result na yan? Sa pinag-aaralan natin, di ba sa 4SL, meron tayong mawiwin na mga kaluluwa. At hindi lang natin sila mawiwin kasi i-consolidate pa natin sila. Another action uli yan. Tama po ba? Hanggang talagang maging disciple na sila ni Jesus Christ. Naunawaan po ba natin? Ayan. Sabi dito, example. Magbibigay ulit ako ng example. Example, sabi ko dito kay sino ba mabigat dito? Ayun. Si Ate Ne, example. Sinasabi ko kay Ate Ne, matibay itong upuan nito. Yung tatak nito Sophia. Pero kung hindi naman yung sabi dito parang sinasabi ko na matibay yung upuan na yan pero hindi ko siya inuupuan. Malalaman mo matibay yung upuan na yun kung uupuan ko. Uupuan ni Ate, di ba? Sophia pa yung doon ako na yung nasira ko. Sino ba yung mga nakasira ng upuan dito? Ay lang, pero ang lang po noon, sinasabi ko na matibay yung upuan, kailangan makita na inuupuan ko yung upuan para mapatunayan na matibay yung upuan. So, sample lang naman po yun. Sana po ay mas nakikigets nyo sa mga sample. Sabi dito, sa James 2:17, maganda yung version nito. Sabi dito, in the same way, faith by itself, if it's not accompanied by action, is dead. Sabi dito kapag ang faith lang na nag-iisa, tapos walang kasamang action, ay patay pa rin yung pananampalataya. Pero if it's accompanied by action, magbubunga yung faith na yun for sure. Tama po ba? Kaya sabi sa ibang salin, faith without action is dead. So kaya mahalaga po na laging magkatambal yun. Naunawaan na po ba natin yung hindi ka lang kailangan hindi lang puro faith dapat ang ginagawa natin, pero dapat may kalakip na action lagi tayo. Believing means may ginagawa kang something. Tama po ba? Sa number 3, sabi dito, why do you think rejecting Jesus is considered the greatest sin? Sa tingin niyo po bakit? Bakit kaya sinasabi na pinakamalaking kasalanan ang pagtanggi kay Jesus? Any idea po bakit kaya? May binubulong sila. May idea po ba kayo bakit pinakamalaking kasalanan? Isa sa pinakamalaking kasalanan? Wala pong maling sagot. Siret na. Sabi po dito, sa pangatlo nating pointers, the eternal result of belief. Sabi dito sa pinaka-keywords natin kanina, balikan natin dito. Sabi dito, without Christ, we are already under judgment. Based doon sa binasa natin kanina. Tama pa, balikan nga po natin yung binasa natin kanina. Ayun pala. Sabi dito sa verse 18, the one who believes in Him is not judged. Ang naniniwala daw po ay hindi hatulan. The one who does not believe has been judged already. And because he has not believed in the name of the only Son of God. So dito po ipinapakita dito na ang tao dahil sa kasalanan ay nakatakdang humarap sa parusa. Sabi di ba already judged? Kapag hindi natin tinanggap si Jesus bilang ating Panginoon, tagapagligtas, tayo daw po ay nahatulan na. Ano yung hatol na yon? Saan tayo mapupunta? Sa impyerno, di ba? Kasi lahat tayo ay makasalanan. For all have sinned and fall short of the glory of God. Tama po ba? Roma 3:23. So sabi dito, rejecting Jesus equals rejecting God's only way of salvation. Kapag daw po nire-reject natin si Jesus, ay nire-reject natin yung God's only way of salvation. So parang nireject mo na maligtas ka. Kaya malaking kasalanan siya kasi kasalanan talaga siyang matindi.
Kasi ni-reject mo binibigyan ka na ng ng way para maligtas ka. Kaya napakahalaga nitong ika-apat na tuntuning spiritual, yung pang-apat. Kasi nandito yung pagtanggap And sabi dito, kapag hindi daw po sila tumanggap, ano daw po? Ano yung sabi dito? Basahin ko nga ulit sa yung kanina, yung verse. Pag daw hindi sila tumanggap, sabi, the one who believes in Him is not judged. The one who does not believe has been judged already. Kaya po napakahalaga nung part na to na pinapatanggap po natin, nililinaw natin kung ano ibig sabihin ng pagtanggap kay Jesus. Na ang pagtanggap kay Jesus ay hindi lang isang beses na desisyon, pero ito yung mamumuhay ka ng buong buhay mo na ang Diyos ang nagahari sa buhay mo. Ang Diyos ang nagiging Panginoon mo. Naunawaan po ba natin? Nakakalungkot kapag hindi sila tumanggap dito. Tama ba? Ngayon nalaman natin na kapag hindi pala sila tumanggap, ayokong tumanggap. Di ba? Minsan may ganun hindi natin maiwasan, ni-reject nila. Ang ni-reject pala nila ay God's only way of salvation. Yung kaligtasan, yung gift ng Lord. Di ba parang ang bigat ay pag ni-reject nila to already, nahatulan na pala sila. Sobrang tama ba? Sobrang bigat na. Pagka yung pinapanalangin natin hindi tumanggap, di ba parang ang lungkot? Although lahat tayo nasa langit, sabi nga, di ba, pagka nasa langit tayo, magkakakilala tayo. Tama naman, di ba? Tapos yung isang kakilala mo, wala pala doon. Kasi hindi ka umaksyon. Tama ba? So napakalaking bagay na meron tayong action, faith plus action sa ginagawa natin. Kasi nakasalalay pala dito yung pagtanggap nila. Kasi pag hindi nila tinanggap si Jesus bilang kanilang Lord and Savior, may hatol na agad para sa kanila. At nakakalungkot na pagdating sa langit ay, although puro kasiyahan sa langit, walang kalungkutan, pero syempre, parang ba't wala si dito? Parang may question kasi sigurong ganun, although wala. Sabi kasi nga, di ba, wala namang kalungkutan sa langit. Pero parang may tanong ka din, nasan yung tita ko, nasan yung best friend ko? Nasaan yung nanay ko? Nasaan yung tatay ko? Nasaan yung anak ko? Tama ba? Parang ganon. Kaya habang nandito pa lang tayo sa lupa at meron pa tayong sapat na oras, gawin na natin yung mga bagay na dapat natin gawin. Kaya po mahalaga itong pang-apat na tuntunin na tanggapin nila si Jesus bilang Panginoon at maunawaan nila na ang pagtanggap kay Jesus ay hindi lang isang desisyon na yung parang tinanggap mo siya and then habang buhay ka ng ligtas. Pero ang tinuturo po, dapat nating pangalagaan yung kaligtasan na tinanggap natin. Ang isa sa mga katunayan na ligtas tayo ay meron tayong ginagawa para maligtas yung ibang mga tao. Tama po ba? Hindi sapat na ikaw lang yung naligtas tapos bahala na sila sa buhay nila. Basta ako, tinanggap ko si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Dito na lang ako sa bahay namin kahit di ako maghayo. Tama ba? Sila na lang dyan. Masipag naman sila yung mga leader Kahit hindi na ako maghayo, sila na lang. Na kami? Palaos na kami. Tapos na yung time namin. Tapos na yung era namin. Sila naman. So dapat hindi pala ganun yung magiging natin, dahilan. Tama po ba? Sabi nga, preach the gospel in season and in out of season. Dapat daw lagi natin pinipreach or sinishare yung gospel, mapanahon man or hindi panahon. Ang totoong ligtas pala, meron kang ginagawa at ayun ay paghahayo. Tama po ba? Ang totoong ligtas ay naghahayo pala. Sabi mo nga sa katabi mo, ang totoong ligtas pala ay naghahayo. Tanongin mo, naghahayo ka ba? So yung pala ay isang katunayan na ligtas tayo. Kasi gusto rin nating maligtas yung ibang tao. Kasi hindi lang tayo na nagkakaroon ng pananampalataya na tayo ay ligtas sa sarili lang natin. Pero gusto din natin maligtas yung ibang mga tao sa paligid natin. Amen? Sabi dito, God's love and justice always work together. He saves because He loves. Diligtas niya tayo kasi mahal niya tayo, tama ba? Pero, but He also judge because He is just. So, humahatol din po ang Panginoon sapagkat siya ay matuwid. Amen. Hindi niya kayang itolerate ang kasalanan.
Mahal niya tayo, pero it depends sa ating desisyon kung tatanggapin natin siya bilang Panginoon tagapagligtas. Tama po ba? At pag hindi natin tinanggap, shoot tayo sa banga. Plakak. Nakakalungkot po. Tama po ba na ganun po pala kaseryoso yung ginagawa natin. Para lang po makita natin yung kaseryosohan ng paghahayo. Hindi po ito isang parang responsibilidad lang or parang duty na inaatang sa atin ng ating mga leader. Pero ito po ay dakilang kautusan ng ating Panginoon. Tama po ba? Ito po yung Great Commission na ibinigay sa atin ng Lord. Sa ito, mixing application lang po, sabi dito, paano po natin may apply yung mga natin sa kino-conquest natin, sa kino-consolidate natin, sa una po muna, sa conquest, live out your faith every day by obeying Jesus' command. Ano po ba yung pinag-uutos ni Jesus? Therefore, go ye and make disciples, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to obey everything that I have commanded to you, and surely I will be with you to the end of the ages. So, yun po yung pinag-uutos, which is the Great Commission. Kaya po sabi dito, live out your faith every day by doing and obeying Jesus' commands. Sa consolidate ng PAM po, as you live it out, strengthen others by sharing this truth through your words and example. So kailangan nagiging din tayo, hindi lang tayo pala utos na ay gawin mo to, pero hindi naman nakikita sa buhay mo pala. Tama po ba? Kailangan sa mga kino-core group natin, nagiging good role model tayo, nagiging good example tayo. Baka sinabi maghayo ka, tapos tumalikod ka, tapos good example ba yun? Tama? Tapos nagulat ka lang, napamura ka na. Di ba? Kailangan maging aware tayo sa ganun. Kasi mahalaga na nagiging example tayo para na-empower natin yung ibang tao by sharing yung pagiging magandang example sa kanila. Sa kino-core group naman, sabi dito, together, remind one another that true faith is not just believe or do. So parang hindi ka lang mamimili sa dalawa na yon, but believe and do. Lagi siya magkasama. Maniniwala ka at gagawin mo. Naunawaan po natin, hindi pwedeng gumagawa ka lang pero hindi ka naman nananampalataya. Sa kabaligtaran naman, tama ba? Napipilitan ka lang pala kaya ka gumagawa. Kailangan faith plus action dapat. Tama po ba? Sabi dito sa conclusion, believing in Jesus is not one-time thought, but it is a lifelong faith that acts. The fourth spiritual law matters because it shapes not only our eternal destiny, but also the lives of those around us. So, hindi lang, hindi, yung spiritual mahalaga siya, hindi lang dahil maliligtas tayo, given na kasi yon. Pero, maliligtas din yung mga tao sa paligid natin. Tama po ba? Hindi lang ikaw yung maliligtas, pero yung ibang mga tao na especially family. Tama po ba? I'm sure may mga tao pa dito or may mga member pa tayo na gusto natin na magkaroon ng household salvation. Tama po ba? Meron pa tayong mga kapamilya na hindi pa naliligtas. Kaya po, kailangan talaga nating lakaran ito, gawin yung mga bagay na ito, not just have faith, pero kailangan meron tayong action na ginagawa para ma-win natin yung mga tao na gusto natin ipang. Sabi dito, ang totoong ligtas ay naghahayo at gumagawa ng utos ng Diyos. Sabi dito sa panghuli na lang po, John 14:15, bakit natin kailangan gawin ito? Sabi ni Lord, if you love me, you will keep my commandment. Amen? Bakit natin kailangan gawin yung mga bagay na nabanggit? Kasi mahal natin si Lord. Kasi niligtas niya tayo at niligtas niya yung bawat isa sa atin. So, yun lamang po, nawa po ay may natutunan po tayo sa ating mensahe. Amen. Napakalinaw po ng pagkakaturo ni Brother Buds. Amen po ba? Ayan, pero summarize lang natin para lang mas malinaw. Actually, yung i-exhort ko, nabanggit pala niya dito sa conclusion. Pero, ibig sabihin niya talaga gustong ipasabi ni Lord. So, ano ulit po yung ika-apat na tuntuning espiritual? Very good. Kailangang manampalataya or kailangan nilang tanggapin
Kailangan silang manampalataya kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At base dun po sa natutunan natin, ano daw po yung pananampalataya? Ginagawa, action, or faithfulness. Ibig sabihin, ang pagkakaroon ng pananampalataya kay Jesus, dapat maintindihan nila ng mga hahayuan natin na ikaw ay dapat mamuhay ng tapat sa Panginoon. Kaya di ba meron dun kasama sa sinishare natin na kailangan mo nang tanggalin yung dati mong ugali. Sinasabi nyo ba yon? Ako lagi kong ina-example yun na pagiging Panginoon ni Lord, sabihin hindi na ikaw yung masusunod. Dapat si Lord na. Sinasabi niya yon? Amen. Required yun ha. Dapat sinasabi yun. Kasi dapat nilang maintindihan na yung pagtanggap kay Jesus, katulad ng sabi nga sa natutunan natin, hindi lang siya prayer, pero it's a decision na baguhin talaga yung buhay natin. Baguhin yung gawi ng buhay natin. Paano tayo magsalita, paano tayo mag-isip, paano tayo kumilos, at ng tapat. Sabi kasi doon, faithfulness. Dapat tuloy-tuloy. Hindi lang 1 week after tumanggap. Diba sino dito, 1 week after encounter, bago yung buhay. Pero yun nga, hanggat kasi buhay tayo, may pag-asang bumalik. So, okay lang yun, hindi ko naman kayo kinakondemn. Pero yun nga, yung message natin is about paglakad ng may katapatan sa Panginoon. Kaya dapat natin yung i-preach sa kanila kasi hindi nila yun alam. Ang pagkakaintindi nila, basta ako nagsisimba, basta ako kilala si Lord, basta ako nabinyagan, basta ako nagpasampal na. Ano yung sampal? Ano yung po yung sampal sa... kumpil. Sorry, sampal tuloy. Mali po. Sorry. Di ba? Basta ako, sumubo na ng ostya. Hindi, that's not the way. Di ba? Basta ako mabuting tao. Hindi talaga yun yung way. Kailangan natin talagang i-preach sa kanila. Amen po. Dahil kung hindi daw, ano yung sabi sa verse 17 and 18 ng John 3? Sila ay, or tayo ay, na-judge na, hinatulan na. Diba? So, doon ako na-struck doon sa sinabi ni Kuya Bads. Na kapag pala inisip natin na yung mga hahayuan natin, na-judge na sila kung hindi nila matatanggap yung totoong salvation. Ang bigat nun. Kasi na-judge na sila ay ano ba yung judgment ni Lord? Diba? Impyerno yun. Pero buti na lang may buhay pa. So pwede pa tayo mag-share ulit. Kahit na-share mo na, ulitin mo. Amen? And ito yung isa sa na-receive ko. It is a reminder sa bawat isa sa atin. Kasi lahat tayo dito tumanggap na kay Jesus. Tama ba? Taas nga po kamay nung hindi pa. Ay, nakikinig. Okay, kala ko may magtatas ng kamay. Pero lahat tayo di ba tumanggap na kay Jesus? Pero ito ay reminder na tayo po ay makapamuhay ng tapat. Pinapaalalahanan po natin, na hindi porket umattend ka ng church, nasa atin pa yung kaligtasan, or tumanggap ka 10 years ago. Ang call po sa atin is to walk with faithfulness. Lumakad tayo ng tapat kay Lord. At ang maganda kasi, tapat siya sa atin Kaya pipiliin din natin dapat na maging tapat sa Kanya. Meron akong isang di makakalimutang phrase or sentence na tinuro ni Pas M nung Faithful Till the End. Naalala niyo pa ba yun? Yung Faithful Till the End na topic natin, naging anniversary pa natin yun. Doon pa tayo sa Old Church. Ang sabi ni Pas M, if you love someone, being faithful is easy. Tatandaan mo ba yun? Hindi niya naman naaalala. Pero nag-stuck yun sa akin. Tapos, quote of the day ko na siya. Hanggang ngayon, if you love someone, kung mahal mo yung isang tao, ang pagiging tapat ay madali. Naniniwala po kayo doon? Kasi pwedeng sabihin nyo sa akin, hirap po talagang maging tapat. Hindi ko po talaga masuko yung talagang kinukuha ng kamay ko Kinukuha po ng Ang tanong ko, mahal mo pa ba talaga si Lord? Kasi yung faithfulness is not about tanong kung sa action lang Pero, mahal mo ba si Lord pa? Mahal mo ba talaga pa si Lord? And, love is action. Hindi siya yung mahal mo si Lord kasi, mabuti si Lord sa akin. Kasi, ginagawa ni Lord lahat ng gusto ko. Kasi, niligtas ako ni Lord sa kasalanan.
Hindi yun yung love eh. Kaya tayo nahihirapan maging tapat. Kasi baka ganun yung love natin kay Lord. Kasi pag ganun lang. Pero pag ang hirap na ng buhay mo, pag hindi na sinasagot ni Lord yung prayers mo according to what you want, hirap ka nang maging tapat. Kaya ka nagtatapo, kaya ka iba-iba ginagawa mo. Kasi you don't love God anymore. Kasi hindi na siya, wala nang ganun. Kaya anong dapat nating i-work out? Love talaga. Yung love natin kay Lord. And paano yun? Siyempre, maalala mo dapat yung love ni Lord sa'yo kung paano kanya talaga tinuwas. And choose to love God every day. Kahit na may hindi nangyayari maganda sa buhay mo, Lord, love kita, magsuserve pa rin ako. Lord, love kita, magiging tapat pa rin ako. Kahit ang hirap, Lord, love kita. Kaya yung faithfulness, susunod na lang yun sa pag-ibig. Amen po. Kaya yung mga mag-asawa, diba, kahit hindi na siya kasing ganda nung dati. Diba, kahit hindi na siya kasing gwapo nung dati. Pero dahil mahal mo yung tao, mahal ko to. Kahit malaki na daw siya, sabi ni Tita Neng. Diba? Amen po ba? Kasi pipiliin mong mahalin yung kapwa mo, hindi yung kapag kami mas maganda sa kanya, liligid-ligid ka na doon, kasi iwanan mo na yung asawa mo. O kaya hindi tapat. Nagigets nyo? Ayun. If you decide talaga to love Jesus, being faithful is easy eh. Nagagawa mo yun sa tao. And gawin din natin yun kay Jesus. Ito nire-remind lang ni Lord sa bawat isa kasi nakarinig na kayo ng Word of God. So choose to love God daily. Kahit mahirap. Yun talaga yung love. Mo papatunayan yung love mo si Lord. Pagka mahirap, kapag ka may temptation, kapag ka may ibang kamahal-mahal. Kahit si Lord naman talaga yung dapat. Parang wala kasi ako nakikitang ibang dapat na kamahal-mahal bukod kay Lord. Pero tayong mga tao, marami tayong nakikitang iba. Nagets niyo po yun? So let's choose to love God daily. And yun nga, i-preach natin yung gospel. Kasi yung mga taong nasa labas, hindi pa nila yun alam. Amen po. Kaya magkaroon tayo ng compassion sa kanila para mahalin din nila si Lord, para maging tapat din sila kay Lord. Amen po. Amen. Sige po tayo po tumayong lahat. I pray no na-move tayo, na-encourage tayo. Tayo po'y pumikit, tayo po'y mag-pray. Sige po, worship team, yung magpakailan naman kanina. Tayo po'y mag-pray. Hingi po tayong tawad kay Lord kung alam nyo po sa sarili nyo hindi nyo na siya mahal katulad ng dati. Or kung hindi na kayo tapat sa Kanya katulad ng dati. Sige po, pray po tayo. Lord, sorry po kung ang dali kong magtampo sa'yo. Lord, sorry po kung ang babaw pala ng pagmamahal ko, kaya ako nahihirapang maging tapat. Sige po, honestly, sabihin natin kay Lord, yung nasa heart natin. Lord, sorry po. May minahal akong iba bukod sa'yo. Sorry Lord kung minsan pinipili kong tumigil. Pinipili kong mag-pause muna sa mga utos mo sa akin. Kaya ako nahihirapang maging tapat. Sorry Lord. Sorry Lord. Pati po sa mga nasa online, nasan man kayo ngayon, the Lord is there. And patuloy po tayong mag-decide na, Lord, gusto kitang mahalin katulad ng pagmamahal mo sa akin. Magpatulong tayo sa Kanya na, Lord, help me to love you, to choose you daily, Lord God. Lord, remind nyo kami dito sa word na to, simula sa oras na to, Lord, para hindi po mawala, bumabaw, or magbago yung pagmamahal din namin sa'yo. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga pusong nire-renew mo, sa mga love na nire-renew mo, O God, sa gabing ito. Thank you, Lord. Salamat sa mga relationships, O God, na nire-restore niyo po. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Lord, na binibigyan mo kami ng boldness, ng desire, O Lord, to be firm with our decision, O God. Thank you, Lord.
Thank you, Jesus. And to seal po our commitment and our decision, pwede po nating awitin yung kantang ito, alalahanin natin yung katapatan ng Diyos sa atin, para lalo nating makita yung pagmamahal niya, lalo natin siyang makita na karapat-dapat talagang piliin, karapat-dapat na maging tapat sa Kanya. Hallelujah. Yes, Lord, we worship you. Sige po, awitan natin si Lord na parang kaharap natin siya. Dakila ang iyong katapatan. Dakila ang iyong katapatan. Sa buhay ko'y lagi nagmamahal. Thank you, Lord. O Diyos, ikaw ang unang sa akin tumanggap. Unang sa akin tumanggap. Kaya ako ngayon Naririto. Minsan pa po, dakila ang iyong katapatan. Dakila ang iyong. Thank you, Lord, for your faithfulness. katapatan. Sa buhay ko'y lagi Nagmamahal, O Diyos, ikaw ang unang sa akin. Thank you, Lord, sa pagtanggap mo sa amin. Naririto. Minsan pa, dakila ang iyong katapatan. Dakila. Tingnan po natin kung gaano katapat, kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Sa buhay ko'y lagi nagmamahal. O Diyos, ikaw ang utang sa akin tumanggap. Kaya ako ngayon naririto at nag-aalay na papurit pagsamba. Papurit pagsamba At inihahayag ang pagsinta at nag-aalay na. Sige po, patuloy nating ialay sa Panginoon. at inihahayag Ang pagsinta at nag-aalay ng papurit pagsamba at inihahayag ang pagsinta. Awitin po natin magpakailanman, magpakailanman. ika'y mamahalin hanggang ang buhay ko'y mahintay sa iyong piling hanggang ang wangis mo. Yes, O Lord. Sa aking magningning, ika'y sasambahin ngayon at magpakailanman. Sige po, sabihin mo sa Panginoon, magpakailanman mamahalin kita, Panginoon. Hallelujah. Ika'y mamahalin hanggang ang buhay ko'y mahimlay sa iyong piling hanggang ang wangis mo. Sa aking magningning, ika'y sasambahin
sasambahin, ika'y sasambahin. Yes, O Lord. Ngayon at magpakailanman. Ika'y sasambahin ngayon at magpakailanman. Sige po, patuloy po tayong mag-pray sa oras na to. Pwede po kayong mag-pray on your own. Pwede nyo pong sabihin kay Lord yung mga gusto nyo sa Kanyang i-commit ulit. Yung mga bagay na hindi nyo na nagagawa, yung mga bagay na hindi nyo nasusunod. Pwede nyong sabihin kay Lord ngayon na susunod na kayo. Tulungan kayo ni Lord. Sige po, pray po tayo. Bukaw nyo po yung inyong mga bibig. Lapit po tayo sa Lord personally. Lord, help me po to obey you. Help me, O God, to love you. Help me, Lord, na maging tapat sa'yo, Panginoon, especially pag mahirap po yung sitwasyon ko, O God. Especially pag hindi ko nakikita yung plano mo sa buhay ko. Help me, Lord, to choose you. Sige po, sabihin natin yon. Kung yun po yung mga prayers natin kay Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, dahil naikinig ka sa aming mga panalangin, naikinig ka sa aming mga commitment, Panginoon. Thank you, Lord. And thank you, Holy Spirit, dahil nandyan ka, Panginoon, para magawa namin ito. Dahil hindi namin kayang maging tapat mag-isa, hindi namin kayang manatiling in love with Jesus kung wala ka, O Lord. Kaya thank you, Holy Spirit. Holy Spirit, I ask you, O God, na lalo niyo pong paigtingin, palakasin, O God, yung conviction ng bawat isa sa amin, O Lord. Na especially in these last days, O God, manatili kaming tapat. Piliin naming maging tapat. Dahil sinabi mo sa iyong salita, Panginoon, na kung sino ang manatiling tapat hanggang wakas, ay siyang maliligtas. Lord, wag mo pong hayaan na maagaw ang salitang ito sa aming mga puso at lagi niyo po kaming i-remind in Jesus' name. Lord, alam naming pahirap ng pahirap yung buhay namin dito sa mundong ito. Pero Lord, tulungan niyo po kami na mas maging tapat pa, O God, habang lumilipas yung araw, habang humihirap yung araw, O Lord, mas umigting, mas lumakas, O God, yung pagmamahal namin sa iyo at sa tao in Jesus' name. Salamat, O Lord. I pray, O God, na magkita-kita kami sa paglabas namin, O Lord, magkasalubong-salubong kami habang humahayo kami, O God, at pinapangaral namin ang iyong salita sa labas para mas marami pang makakilala sa iyo, O Lord. Thank you, O God, at sa aming buhay, Panginoon, patuloy kang maluwalhati, patuloy ka pong maitaas. Thank you, Lord. And I pray, O God, na sa mga personal lives po ng bawat isa, as we choose you, O Lord, bigyan mo kami ng kapanatagan, Panginoon, na hawak niyo po yung buhay namin, kaya hindi namin kailangang tumalikod sa iyo, hindi namin kailangang lumayo sa iyo, O God, dahil hawak mo kami sa iyong mga kamay. Thank you, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Ayan, so medyo malakas yung ulan. Hindi pala medyo, malakas pala talaga. So practice lang po tayo for spiritual law lang. At kung paano nyo po i-share na yung pagtanggap ay hindi lang sa prayer, pero yung pamumuhay ng tapat kay Lord. Yun lang yung i-share po ninyo. Yung ika-apat na tuntunin, paano sila dapat magkaroon ng pananampalataya. Yun lamang po. Tapos po conquest prayer, yung mag-share po yung mas hindi sanay. Yung mas hindi po sanay. Ayun. Tapos po, conquest prayer yung isa. Ay, bawi po sa mga nasa online, ingat po kayo. Especially po sa mga uuwi. God bless.